Noong ika-negatibo 1 ng Enero ng umaga nang tinanong ko, kalahati ng pagbibiro, nasaan ang aking kasalukuyan. Tumawa ang aking ina na parang biro. Ayon sa kanya, walang iniwan si Santa Claus para sa mga hindi marunong magpasalamat. Umiling-iling lang ako at umalis. Mga oras mamaya, ang telepono ay tumunog sa gulat. Kailangan nila ng 5 milyong rubles upang save ang bahay mula sa pagkawasak. Ang sagot ko, humingi ng tulong si Santa. Ngunit pumunta tayo sa punto. Ang pangalan ko ay Alexandra, ngunit tinawag ako ng lahat kaisa. Ako ay 32 taong gulang at nagtatrabaho ako bilang isang developer ng backend sa isang malaking kumpanya ng IT sa Akademgorodok sa Novosibirsk. Ang sweldo ko, mahusay. Puti, opisyal, mas mataas sa average para sa aking pangkat ng edad. Sa teoryang, dapat kong maramdaman ang pribilehiyo. Ngunit, sa paglipas ng panahon, nagsimula akong magtanong, ang pagkakaroon ba ng pera ay gumawa sa akin ng ginustong target ng mga problema ng ibang tao? Ang aking pamilya ay maliit, ngunit sapat na upang maubos ang anumang pasensya. Ang aking mga magulang, sina Angelica Yurievna at Viktor Andreevich, ay higit sa 60 at nakatira sa pagretiro. Siya, isang dating foreman ng konstruksyon, ay ginugol ang kanyang buhay sa mga site ng konstruksyon. Siya, isang dating kalihim sa isang law firm sa Soviet na kalye. Ang mga retirado ay nakikita ang kapangyarihan ng pagbili ng kanilang pagbaba ng kita bawat taon, habang ang inflation ay kumakain ng anumang pagsasaayos. Nariyan din ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Liza o Elisaveta, para sa mga dokumento, kasal kay Maxim, Max. Mayroon silang 2 anak, Igor, 15 at Mila, 13. Okay, iyon ang larawan ng pamilya. At hulaan kung sino ang liko nila kapag ang mga bayarin ay masikip. Eksakto. Nagsimula ang lahat ng 6 na taon na ang nakalilipas, noong nasa karera ko pa ako. Isang inosenteng tawag sa telepono, sangka, pag-ibig, mahirap sa buwang ito. Maaari mo bang tulungan kami sa mga singil sa kuryente? Siyempre. Pagkatapos ng lahat, sila ang aking mga magulang. Itinaas nila ako, binigyan ako ng kanlungan, pagkain, edukasyon. Paano tanggihan ito? Ngunit iyon lang ang simula. Nagtagal ay dumating ang mga kahilingan para sa mga pamilihan, ang mga mamahaling gamot para sa aking ama, ay nag-aayos sa kanilang pinakamalawak. Ang aking kapatid na babae ay sumali sa sayaw. Una, mga bagong gulong para sa Max Patriot. Pagkatapos ay 1 buwanang bayad ng 80,000 rubles para sa Igor na kumuha ng kurso sa EHI. Laging isang bagay na kagyat. Laging isang bagay na mahalaga. Ang pinakapangit. Ang daloy ay unidirectional. Kapag kailangan ko ng tulong, nawala ang lahat. Nalaman ko ito sa pagsasanay 8 buwan na ang nakalilipas, kung oras na upang lumipat. Matapos ang mga taon ng pag-save upang makalabas ng upa sa Kropotkina at sa wakas ay may sariling maliit na lugar, papalapit na ang paglipat ng araw, at kasama nito, ang bundok ng mga kahon na hindi ko kailanman dadalhin mag-isa. Tinawag ko si Liza, maaari bang bigyan ako ng max ng 1 kamay? 2 oras lamang, upang load ang truck at load ito doon. Pumayag pa siya sa una. Ngunit 2 araw bago, tinawag ako ng aking kapatid na may pilay na dahilan tungkol sa Sabado. Hindi magagawang gawin ito ni Max. May sakit. Hindi, ayos lang. Iniisip namin na dapat mong malutas ang iyong mga problema sa iyong sarili. Mag-upa ng mga porter. Mayroon kaming pamilya na alagaan. Handa na. Pagtatapos ng kwento. Natapos ko ang pagbabayad ng 35,000 para sa isang gumagalaw na tauhan na wala sa budget. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako nagtalo. Sinipsip ko lang ito at ginawa tulad ng sinabi sa akin. Ngunit ang dialogo na iyon ay minarkahan. Kahit na, nagpatuloy akong tumulong. Bawat buwan, nang walang pagkabigo, mga groceries para sa aking ina, gamot para sa aking ama, na nag-aayos sa nisan ng aking kapatid, football boots para sa Igor, notebook para kay Mila. Laging may isang bagay. Palaging para kahapon. At sumuko ako dahil mas madali ito kaysa sa pakikinig sa mga reklamo. Mas madali kaysa sa pakikipaglaban. At, malalim, mayroon pa rin akong isang hangal na pag-asa na, sa isang punto,
malalaman nila na ako ay higit pa sa isang paglalakad na pitaka. Nabahagi din ako ng pamilya. Hanggang sa pagtatapos ng Oktubre, nagpa siya akong magpakita para sa isang hapunan sa pamilya. Hindi namin nakita ang bawat isa sa loob ng ilang linggo, akala ko mabuti na magtipon. Dumating ako at lahat ay nandoon, Liza, Max, ang mga pamangkin, aking mga magulang. Ang talahanayan ay itinakda gamit ang sopas ng manok at patatas na may karne, ang karaniwang menu. Ngunit ang kapaligiran ay kakaiba mula sa unang kagat. Ang aking ina at kapatid na babae ay nag-chat ng walang katapusang tungkol sa mga pagtatanghal ni Mila sa paaralan, mga laro ng football ng Igor. Ang mga plano sa bakasyon ng mag-asawa. Tinanong nila ang tungkol sa gawain ni Liza, mga proyekto ni Max, mga pangarap ng kanyang mga apo. Tungkol sa akin. Katahimikan. Hindi isang salita tungkol sa aking trabaho sa Cybersoft o tungkol sa bagong bahay na binili ko. Magaan ang aking ama. Tumingin sa kanya ang nanay ko. Tumingin siya sa kanya. At naintindihan ko, may balak sila. Ibinagsak niya ang kanyang tinidor, lumingon sa akin ng isang ngiti na napakalawak upang maging taos, puso at sinabing, Sangka, mahal, nag-usap kami dito at nagpasya. Kailangan namin ang bahay sa bansa. Isang lugar kung saan ang buong pamilya ay maaaring magkasama, magpahinga, mag-enjoy sa sariwang hangin. Tumingin ako sa paligid. Tumango si Liza. Tumango si Max. Kahit na ang mga pamangkin ay bumiti na parang ito ang pinakamahusay na ideya ng siglo. Tanging ako ay tila nahulog sa pamamagitan ng parachute. Isang bahay sa bansa. Ngayon, Nanay, 6 na buwan na ang nakakaraan ay halos nawala ka sa bahay na mayroon ka dahil sa crack sa pundasyon. Tinatawag itong isang nakompromiso na pundasyon, tandaan? Sinabi ng inhinyero na kagyat na mapalakas ito. Hindi ba mas lohikal na ayusin ang mayroon ka bago mangarap ng isang bagong bagay? Inilipat niya ang kanyang kamay na parang sumipilyo ng isang pesky das. Walang kapararakan. Nakatayo ang bahay, hindi ba? Kailangan nating mag-isip tungkol sa kalidad ng buhay. Ang sariwang hangin, puwang para maglaro ang mga batad. At pagkatapos ay dumating ang bombshell. Iyon ang dahilan kung bakit nais naming bilhin ang bahay na ito para sa amin. Paralisado ako. Nabibilhin ko. Ikaw. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang nasa pamilya na makakaya nito. Mommy, nagbabayad ako ng isang mortgage. Wala rin akong pasukan sa ibang pag-aari. Ang kanyang mga mata ay nailawan, malinaw na inaasahan niya ang pagtutol na ito. Natagpuan ko pa ang perpektong bahay. 16 na milyon. Ang pagbabayad ay 20% lamang at ang mga installment. Isang bargain, 70,000 isang buwan. 16 na milyon. Para bang nagbago ito? Tumingin ulit ako sa paligid. Napanood ng aking ama, umaasa. Ang aking kapatid na babae ay tumawid sa kanyang mga braso, tinitigan ako na parang isang nakakagulat na bata. Tumango si Max. Kahit na ang aking mga pamangkin ay naghihintay para sa aking sagot. Hindi kita mabibili ng bahay, dahang sabi ko. Mayroon akong sariling mortgage upang magbayad. Sumandal siya, iginiit. 70,000 sa isang buwan, Iyon lang. Magbabayad ka ng 120 sa iyong ang isa pang 70. Hindi ako aalisin sa financing para sa isang bahay na hindi man ako mabubuhay, matatag akong sumagot. Hindi ako. Panahon. Ang hangin sa silid ay nagyelo. Tumigas ang mukha ng aking ina. Mabuti, ngayon alam namin kung paano mo tinatrato ang iyong pamilya. Dagdag pa ng aking ama, sa isang malalim na tinig, akala namin maaasahan namin ang aming anak na babae. Ano ang isang pagkabigo, Alexandra? Tumingin ako ng isang huling pagtingin sa mesa. Lahat ay tumingin sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa planeta. Walang natira upang talakayin. Sa palagay ko oras na para pumunta ako, bulong ko. Sa palagay ko, sagot niya. Walang bumangon upang maglakad sa akin sa pintuan. Walang nagpaalam. Nagmaneho ako sa bahay sa kahabaan ng Berdsk Highway na parang nawalan ako ng isang pamilya na hindi talaga sa akin. Dahil hindi ginagawa iyon ng mga pamilya. Hindi nito binabago ang pagmamahal sa pera. Huwag hilingin kung ano ang hindi mo nararapat.
At sa unahang pagkakataon, naintindihan ko na ang pagsasabi na ay hindi makasarili, ito ay kaligtasan. Lumipas ang 2 buwan mula noong hapunan na iyon. At sa unahang pagkakataon sa mga taon, huminga ako ng isang buntong hininga. 2 buwan. 2 mahabang buwan kung saan nanatiling tahimik ang aking telepono. Walang mga tawag mula sa aking ina na humihingi ng pera para sa pamimili, walang mga mensahe mula sa aking ama tungkol sa gamot, walang pag-atake ng gulat mula sa aking kapatid na babae dahil ang Igor ay nangangailangan ng isang bagong uniforme o kailangan ni Mila para sa paaralan. Ang kakaibang bagay, hindi man sinubukan ni Lisa na humingi ng pera. Para sa kanya, ito ay halos isang ritual, hindi bababa sa 2 beses sa isang buwan, magpapakita siya ng ilang key emergency na, siyempre, maaari lamang akong malutas. Ngunit sa oras na ito, wala. Ganap na katahimikan. Lumipas ang Pasko ng walang paanyaya. Ginugol ko ang mga pista opisyal na iisa sa aking apartment, kumakain ng sushi mula sa isang Japanese restaurant, nanonood ng serye at nagpapanggap na hindi ako naghihintay sa ilang sulok ng aking isip. Para tumawag ang aking ina at sabihin, "Oh, okay, nagbibiro kami. Halika, halika." Ngunit nanatiling tahimik ang telepono. Pagdating ng Pasko, lumapit, isang matigas ang ulo na pag-asa ay nagsimulang lumitaw. Marahil, sa oras na iyon na aninag nila. Marahil ay napagtanto nila na marami silang hinihiling. Ang Pasko, pagkatapos ng lahat, ay palaging sagrado sa amin. Hahayaan ba nila ang isang hangal na labanan na masira ang petsa? Nagpunta ako sa pamimili at pumili ng mga regalo, hindi lamang anumang mga regalo, ngunit magagandang bagay. Isang bagong tablet para sa aking ama, na ang lumang aparato ay bahagyang nagtrabaho. Isang lana na panglamig mula sa isang pambansang tatak na gusto ng aking ina. Para kay Lisa, isang niche pabango mula sa tindahan na labis niyang hinangaan. Casio watch para kay Max, gaming headphone para sa Igor at, para kay Mila, isang kahon ng musika na nabanggit niya minsan, halos sa pagpasa. Halos 150,000 rubles, higit pa sa dati. Ngunit nais kong patunayan ang isang bagay na nagmamalasakit pa rin ako. Na gusto ko pa ring maging bahagi nito kahit na hindi ko kayang bayaran ang isang bahay para sa kanila. Isang linggo bago ang bisperas ng bagong taon, sa wakas ay nangahas akong tawagan ang aking ina. Ang puso ko ay matalo ng husto kaya halos hindi ako makapag-dial. "Hi, nanay. Ito ako, Sasha." "Ah, hello, Alexandra." Ang kanyang tinig ay neutral, alinman sa mainit o pagalit. "Nais kong malaman. Magugugol ba tayo ng bisperas ng bagong taon tulad ng dati?" Isang pahinga. "Pumasa tayo. Sasha, inanyayahan ka. Pamilya ka." Isang alon ng kaluwagan ang hugasan sa akin. Hindi ito ang mapagmahal na pag-uusap ng aking buhay, ngunit hindi bababa sa tinawag nila ako. Hindi bababa sa makakasama namin ang bisperas ng bagong taon. Siguro ang lahat ay babalik sa normal. Noong ika-31 na, load ko ang kotse ng mga regalo at pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Si Lisa's Nissan ay naka-park na sa bakuran. Nang pumasok ako, nandoon ang lahat, pamilya ng aking kapatid, ang aking mga magulang. Ang bahay ay amoy tulad ng inihaw na pabo na may mga mansanas na ang aking ina lamang ang nakakaalam kung paano gumawa. Inilagay ko ang mga regalo sa ilalim ng puno. Mayroong ilang mga kahon doon, ngunit malinaw na, ang minahan ay higit pa, sa dami at kalidad. Sa mesa, ang lahat ay tila halos tulad ng dati. Nagtanong ang aking ama tungkol sa trabaho. Sinabi ni Lisa tungkol sa pagganap ni Mila sa paaralan. Si Max, matapat, ay tila masaya na makita ako. Tumawa kami, nag-usap kami na parang walang nangyari. Walang nagbanggit sa bahay sa bansa. Ang mga pagkakasala, tila, ay nasa likuran nila. Napakaganda ng hapunan na kapag iminungkahi ng aking ina na manatili ako sa aking lumang silid upang matulog, tinanggap ko ng walang pag-aatubili. Masarap bumalik sa lugar kung saan ako lumaki. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman kong ang lahat ay maaaring magkasama. Kinaumagahan, ika-1 ng Enero, nagising ako na may pag-asa sa Dusail. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, lahat kami ay natipon sa paligid ng puno,
sa aming mga pajama at damit, tulad ng noong mga bata pa kami. Binuksan ng lahat ang kanilang mga regalo at nagpasalamat sa kanila. Napanood ko, masaya na pinamamahalaan ko ang mga ito, hanggang sa napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Lahat ng mga regalo ay nabuksan na. At ang akin? Wala. Tumingin ako sa ilalim ng puno. Wala kasama ang pangalan ko dito. Nasaan ang aking regalo? Tanong ko. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang makapal, maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Pinahinto ng lahat ang kanilang ginagawa. Nagpalitan sila ng hitsura. At pagkatapos nagsimula silang tumawa. Ang aking ina ang unang nagsalita, tumatawa pa rin. Si Santa Claus ay hindi nagdadala ng mga regalo sa mga hindi mapagpasalamat na mga bata. Ito ay tulad ng isang suntok sa tiyan. Ano? Tumayo si Lisa, nakangiti ng walang kamali-mali. Ito ang iyong kasalanan, Sasha. Tumanggi kang tulungan ang pamilya kapag kailangan namin ito. Ito ang mangyayari. Tumango ang aking ama. Itinaas ka namin, Alexandra. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. At nang humingi kami ng tulong, tinalikuran mo kami. Ang mga hindi mapagpasalamat na mga bata ay hindi karapat, dapat na mga regalo sa Pasko. Doon ako, sa aking pajama, napapaligiran ng mga mamahaling regalo na binili ko para sa kanila, nakikinig sa kanila na ipaliwanag kung bakit hindi ako karapat, dapat sa isang card o isang murang souvenir. Gusto kong sumigaw. Nais kong ilista ang bawat bayarin na binayaran ko, bawat problema na nalutas ko, sa tuwing tumatakbo ako upang matulungan sila sa unang tawag. Ngunit sa pagtingin sa mga mukha na iyon, alam kong magiging walang silbi. Para sa kanila, ako ang kontrabida. Ang walang utang na anak na babae na hindi nagbigay sa kanila ng bahay. Okay, mahinang sabi niya. Bumangon ako at pumunta sa aking silid. Binago ko ang damit ko habang tiyak na mananatili sila sa silid na nagkomento sa kung ano ang isang kilabot na tao. Nang umalis siya, walang nagpaalam. Walang sinubukan na pigilan ako. Sa unang araw ng taon, iniwan ko ang bahay ng aking mga magulang na may desisyon na ginawa, sapat. Wala nang kanilang 18, sapat na sa pagiging basahan ng sahig. Mula sa sandaling iyon, maaari nilang malutas ang kanilang sariling mga problema. Sa unahang pagkakataon, hindi ako naglipat ng pera sa sinuman. Sa unahang pagkakataon, ang aking sweldo ay ganap na akin. Nakita ko ang aking account sa pag-save na lumalaki bawat buwan, isang hindi paniwala na pakiramdam. Nakalimutan ko kung gaano ko talaga kinita kapag hindi ko ibinigay ang kalahati nito sa aking pamilya. Nagsimula akong magbayad ng higit pa sa mortgage. Sa halip na minimum na 120,000, sinimulan ko ang pagdeposito ng 180,000. Sa rate na ito, babayaran ko ang utang sa loob ng 10 taon, hindi 30. Ang ideya ng pagiging walang utang sa 50 ay napuno ako ng isang magaan na hindi ko naramdaman sa mga taon. Ginawa ko ang mga bagay na tinanggal ko sa loob ng mga dekada. Bumili ako ng isang bagong sofa para sa sala. Kinuha ko ang kotse para sa isang kumpletong pag-overhaul. Nag-book ako ng bakasyon noong Mayo. 1 linggo sa isang panauhin sa Altay, sa mga bangko ng Katun River. Tunay na bakasyon, hindi lamang isang murang katapusan ng linggo. Ang kanilang katahimikan ay halos nakakatawa. Si Lisa, na tumawag ng hindi bababa sa 2 beses sa isang buwan na humihingi ng pera, nawala. Ang aking ina, na palaging nagpapasaya sa akin sa pamimili o gamot, ay hindi nagpadala ng isang solong mensahe. Ang kailangan ko lang gawin ay itigil ang pagbabayad sa kanila para makalimutan nila na mayroon ako. Ang isang bahagi sa akin ay umaasa na magiging ganito magpakailanman. Na natutunan nilang pamahalaan. Na sa wakas ay iiwan nila ako. Ngunit malalim, alam ko, ang mga taong katulad nila ay hindi nagbabago. Naghihintay lamang sila para sa kanilang kawalan ng pag-asa na maging napakahusay na lunukin nila ang kanilang pagmamataas. At dumating na ang sandaling iyon. Sa pagtatapos ng Marso, pagkatapos ng 3 buwan na walang pakikipag-ugnay, tumunog ang telepono. Nasa trabaho ako, nag-aayos ng mga pagkakamali bago ang paglabas, nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, Nanay. Para sa 1 segundo, naisip ko ang hindi pagsagot. Ngunit ang pag-usisa ay nagsalita ng malakas. Kumusta, Sasha?
Ang kanyang tinig ay mataas na balisa. Salamat sa Diyos na sumagot ka. Ano ang nangyari, nanay? Ito ang pundasyon, Sasha. Ito ay gumuho. Sumandal ako sa upuan. Ang pundasyong iyon. Ang parehong bagay na binalaan ko tungkol sa mga taon na ang nakalilipas, nang iginiit nila na bumili ako ng bahay sa bansa sa halip na renovating ang mayroon sila. Ano ang eksaktong nangyari? Tanong ko. Ang crack ay naging isang malaking butas. Lahat ay gumuho. Tumawag kami ng isang inhinyero. Sinabi niya na mapanganib na manirahan dito. Kailangan nating palakasin ng madali kung hindi man ay babagsak ang bahay. Halos maririnig mo ang gulat sa kanyang tinig. Sa background, ang aking ama ay sumigaw ng isang bagay bilang tugon. Magkano ang gastos? Tanong ko, inaasahan na ang sagot. Magkano? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot bago ko pa natapos ang pangungusap. Ang pause sa kabilang dulo ng linya ay sapat na upang kumpirmahin kung ano ang aking likas na hilig. 5 milyon, Sasha. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit hindi sa damdamin na may kinakalkula na pagkadalian. 5 milyon upang gawing muli ang buong pundasyon. At kailangan natin ito ngayon. Sa ngayon. Ganoon din ang tunay na dahilan para sa tawag sa telepono na nakatago sa likod ng mga luha ng buwaya at dramatisasyon tungkol sa ipagkawala ng bahay ng pamilya. Nanay, bakit mo ako tinawag tungkol dito? Malamig ang tanong ko, halos klinikal. Dahil mayroon kang pagtitipid. Alam namin na mayroon ito. Kailangan mong tulungan kami. Halos tumawa ako. Halos. Matapos ang mga buwan na radioactive na katahimikan. Matapos ang nakakahiya na Pasko, nang iwanan nila ako ng walang regalo bilang parusa sa hindi pagbili ng bansang iyon na gusto nila. Matapos ang mga biro tungkol sa mga hindi mapagpasalamat na mga bata, habang nagbabayad ako para sa hapunan, ang mga regalo, ang mga panukalang batas na nakalimutan nilang magbayad. At ngayon, bigla, kailangan nila muli ang aking tulong. Nanay, tandaan mo kung ano ang sinabi mo sa akin sa Pasko tungkol sa mga walang pasasalamat na mga bata. Ang boses ko ay isang gilid ng bakal. Parang iyon ang iyong problema, hindi sa akin. Si Alexandra Viktorovna ay hindi nakikipag-usap sa akin ng ganyan. Ang kanyang tono ay tumaas, maiakda, na parang ang katotohanan na siya ang aking ina ay nagbigay sa kanya ng karapatang humingi ng pagsunod. Ako ang iyong ina. Eksakto, nakumpirma kong tuyo. Ikaw ang aking ina. At sa Pasko, tumawa ka. Sa aking mukha at sinabing hindi ako nagpapasalamat. Pinarusahan mo ako sa hindi pagbili ng datsa na gusto mo ng sobra. Tiniyak niya na ako lang ang walang regalo. Sa oras na ito, ikaw ay nasaktan dahil sa bahay sa bansa. Ngunit ito ay naiiba. Hindi, ina. Ito mismo ang parehong bagay. Ipinakita mo sa akin kung ano ang aking halaga sa iyo, ang laki ng aking paglilipat sa bangko. Kaya alam mo kung ano. Hilingin kay Santa na ayusin ang iyong pundasyon. Marahil siya ay mas mapagbigay sa mga hindi mapagpasalamat na mga magulang kaysa sa mga walang pasasalamat na mga bata. Sasha, pakiusap, hindi mo kami papayag na mawala ang bahay. Ang desperasyon sa kanyang tinig ay halos nakakatawa, kung hindi ito nakakalungkot. Dapat naisip mo na ito dati. Bago nila ako tratuhin tulad ng dumi. Naghang ako. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng bahagya, ngunit hindi sa pagkakasala, na may malalim, halos euphoric na kasiyahan. Sa unahang pagkakataon sa aking buhay, tumayo ako sa harap niya. Sa unahang pagkakataon, hindi ako sumuko. Tumunog ulit ang telepono. Hindi ko ito pinansin. Sumakay ulit ito. Hindi ko na ito pinansin. At muli. 6 na tawag sa kabuuan sa araw na iyon, lahat ay hindi pinansin. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe, Sasha, mangyaring tumawag muli. Kailangan nating makipag-usap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pamilya. At ang icing sa cake, ang kanyang ama ay nagkaroon ng isang panik na pag-atake dahil sa stress. Mangyaring tulungan kami. Tinanggal ko ang lahat ng hindi tumugon. Nang gabing iyon, nang makauwi ako mula sa trabaho, nakakita ako ng isang voicemail mula sa aking kapatid. Halos tinanggal ko ito nang hindi nakikinig, ngunit mas malakas ang pag-usisa.
Sasha, ako ito. Ang tinig ni Lisa ay tunog na hindi likas na kalmado, na parang nagbabasa siya ng isang script. Sinabi ni nanay na nakabitin ka sa kanya. Hindi ako makapaniwala na malupit ka. Hindi na ito tungkol sa Pasko. Maaari silang mawala sa kanilang bahay. Ang aming tahanan, Sasha. Saan tayo lumaki? Nasaan ang lahat ng ating mga alaala? Halos makita ko ang kanyang nakangiting-ngiti habang naitala niya iyon. Alam kong galit ka, ngunit kailangan mong makuha ito. Ang pamilya ay sagrado. Alam mo yun. Ang pamilya ay sagrado, inulit niya, na parang ang mga salitang iyon ay may anumang timbang na nagmula sa kanya, ang parehong tao na nagsabi sa akin na lutasin ang aking mga problema sa aking sarili kapag kailangan ko ng tulong sa paglipat. Paano nakakaantig, naisip ko, ibinubuhos ang aking sarili ng isang baso ng alak. Ang pamilya ay sagrado kapag nababagay ito sa iyo. Naupo ako sa aking bagong sofa, maganda, komportable, sa isang apartment na, sa 10 taon, ay magiging ganap na akin, na walang mga utang, walang-walang hanggang mortgage. At sa unahang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng isang onsa ng pagkakasala. Ginawa nila ang kanilang mga pagpipilian sa Pasko. Ipinakita nila, bluntly, kung saan ako nasa kanilang listahan ng mga prioridad. Ngayon na ang oras upang maani ang kanilang inihasi. Ang crack sa pundasyon na binalaan ko mga taon na ang nakalilipas ay sa wakas ay nagbukas. Kung nakinig sila sa akin noon, sa halip na igiit ang mga mamahaling kapritso, marahil ay magkakaroon sila ng pera upang ayusin ito bago ang lahat ay naging 5 milyong emerhensya. Ngunit hindi. Para sa kanila, mas madaling sisihin ang anak na babae na tumanggi na muling suportahan ang kanilang mga pagkakamali. Akala ko ang aking kihindi sa telepono ay nagtapos dito. Naisip ko na, sa wakas, maunawaan nila na hindi na ako ang kanilang electronic mailbox. Ngunit mali ako. Hindi nila ito susuko ng madali. Kinabukasan, nang umuwi ako sa bahay, nakakita ako ng 3 mga figura na nakatayo sa harap ng aking pintuan, ang aking ina, ang aking ama, at si Lisa. Isang ambush. Halos lumingon ako at naglakad palayo, ngunit huli na, nakita nila akong bumaba sa bulwagan. Si Sasha, tinawag ang aking ina, na may isang panahunan ng ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata. Kailangan nating makipag-usap. Bumuntong hininga ako at lumapit. Ano ang ginagawa mo dito? Dumating kami upang ikaw ay magkaroon ng iyong pandama, sabi ng aking ama, na tumatawid sa kanyang mga bisig. Dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag. Binuksan ko ang pintuan, alam na ang pag-uusap na ito ay mangyayari kung nais ko ito o hindi. Lumakad sila, tinitingnan na parang sinisiyasat nila ang aking buhay, hinuhusgahan ang bawat detalye habang nagkukulang ng kawalan ng pag-asa. Ano ang gusto mo? Tanong ko, nang hindi man lang nag-aalok sa kanila ng isang lugar upang umupo. Ang lahat ay nagsimulang makipag-usap ng sabay. Ang aking ina ay sumigaw tungkol sa ipagkawala ng kanyang bahay. Inulit ng aking ama na inutang ko ito. O sa kanila bilang isang anak na babae. Nag-rant si Lisa tungkol sa ikatapatan ng pamilya at kung gaano ako kalupitan. Sapat na, pinutol ko, na may katatagan na tumahimik sa kanila. Isa. Humakbang ang aking ina, ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha isang mahusay na nasuri na paningin. Sasha, anak na babae, desperado kami. Ang pundasyon ay lumalala araw-araw. Sinabi ng inhinyero na kung hindi namin mapalakas ng madali, maaaring bumagsak ang bahay. Kung bitak ng girder, bumababa ang lahat. Kaya palakasin ito, sumagot ako, simple. Sa anong pera? Sumabog ang aking ama. Nagretiro na kami. Paano ito ginagawa ng lahat? Lahat ay gumagawa ng ano? Magbenta ng mga bagay, kumuha ng mga pautang, makakuha ng. Mayroon kang 2 kamay, 2 binti at 1 ulo. 6 na taon ng pagbabayad ng kanilang mga bayarin, daang libo ang itinapon, at ngayon ako ang kontrabida sa pagsasabi ng hindi. Alexandra, mangyaring, ibinaba ng aking ama ang kanyang tinig, na para bang ililipat ako. Itinaas ka namin, pinapakain ka namin, sinuot ka namin, pinadalhan ka namin sa kolehiyo. Utang mo sa amin ito. Nagbabayad na ako ng utang na ito ng 6 na beses, sumagot ako, tinitingnan ang kanyang mga mata.
6 na taon ng paglilipat ng pera habang tinatrato mo ako tulad ng isang faceless bank. At nang sinabi kong hindi, pinarusahan mo ako. Iniwan nila ako ng walang regalo sa Pasko, pinagtawanan nila ako, tinawag nila akong walang utang na loob. Hindi umiling ang boses ko. Ano ang mas masakit, ang kahihiyan o ang pagkukunwari ng iyong pagpapanggap na nagmamalasakit kapag gusto mo lang ang aking pera? Katahimikan. Nagpalitan sila ng hitsura, naghahanap ng isang bagong diskarte, isang bagong paraan upang makaramdam ako ng pagkakasala. Sasha, sinubukan ulit ng aking ina, mas malumanay. Ikaw ay isang matagumpay na tao. 5 milyon sa iyo ay wala. Kumita ka ng maayos, wala kang mga anak upang suportahan. Kaya mo ito. At doon na ulit. Dahil single ako. Dahil wala akong mga anak. Sa makatuwid, ang aking pera ay hindi akin, ang aking mga pangangailangan ay hindi mahalaga, ang aking hinaharap ay walang halaga. Eksakto, nakumpirma ko. Kumita ako ng maayos at panatilihin ko ang perang iyon para sa aking sarili. Bumagsak ang aking ina, na parang nakagawa ako ng isang nakagagalit na krimen. Nais bang malaman kung ano ang ginagawa ko sa aking pera? Nagbabayad ako ng maaga sa aking mortgage upang maaari akong maging libre sa 10 taon. Save ko ito para sa aking pagretiro. Nagpaplano ng isang paglalakbay sa Altay. Nabubuhay ko ang aking buhay nang hindi na kailangang mabuhay ayon sa iyong mga krisis. Paano ka magiging makasarili? Sumabog si Lisa, ang mga mata ay kumikinang. Gaano kahihiyang? Iniligtas ko sila ng maraming taon, sumagot ako, nang hindi pinalaki ang aking tinig. At ikaw? Kailan ang huling oras na tinanong ng isang tao kung kumusta ako? Kailan ang huling oras na nagmamalasakit sila sa isang bagay sa aking buhay maliban sa aking bank account? Nagkatinginan sila sa isa't isa sa kawalan ng paniniwala na parang nawalan ako ng isip. Ito ay katawa-tawa, sinabi ng aking ina. Hindi kami aalis dito hanggang sa sumang, ayon ka upang tumulong. Pagkatapos ay mananatili sila ng mahabang panahon, sumagot ako. Dahil hindi ko binabago ang isip ko. Gusto kong umalis sila. Ngayon, tumayo sila roon ng isa pang minuto, marahil ay naghihintay sa akin na ibigay sa huling segundo. Ngunit nang makita nila na hindi ito mangyayari, sa wakas ay tumungo sila sa pintuan. Hindi iyon natapos, itinapon niya ang aking ina sa kanyang balikat. Sagot ko. Natapos na niya. Matapos silang umalis, umupo ako sa sopa at naghintay. Alam ko kung ano ang susunod. At, tulad ng hinulaang, sa susunod na mga araw, ang aking telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Una, Tia Valia, Sasha, sinabi sa akin ng iyong ina ang tungkol sa pundasyon. Kailangan mong tumulong. Pamilya ito. Pagkatapos, ang aking pinsan na si Mern, o Sasha, 5 milyon lamang ito. Para sa iyo, nagbabago iyon. Kahit na ang aking tiyuhin na si Sergey ay nagpakita sa aking trabaho na maihitsura ng pagkabigo sa teatro, hindi ako makapaniwala sa iyo. Iniwan ang iyong sariling mga magulang na walang tirahan dahil sa pera. Iyon ang pangungusap na binigkas ng aking tiyuhin na si Sergey bilang isang hatol na parang sinipa ko ang isang aso sa kalye. Ngunit ang pinakamasama sa lahat ay si Chalena, na nagpakita sa aking pintuan kasama ang Biblia sa kanyang kamay at ang sermon sa dulo ng kanyang dila, handa na turuan ako tungkol sa 4 na utos. Kung nagmamalasakit ka tungkol sa paggalang sa iyong ina at ama, pinutol ko siya bago siya magsimula, bakit hindi mo ibibigay ang 5 milyon sa iyong sarili? Ang katahimikan na sumunod ay sobrang makapal, maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Mas mabilis siyang umalis kaysa sa pagpasok niya, na parang nasusunog ang lupa. Sa wakas, tumigil ang mga tawag. Ang mga mensahe, ang mga pagbisita, ang marumi ay tumitingin sa supermarket, lahat ay sumingaw. Lumipas ang 1 buwan. Walang sinuman sa pamilya ang nagpakita ng anumang tanda ng buhay. Pagkatapos, isang araw, bumagsak ako sa Nina Semyonovna Petrova sa Maria Raevskaya, ang kapitbahay ng aking mga magulang mula noong bata pa ako. Laging nakangiti, palaging may isang matamis na paggamot o payo hanggang sa kanyang manggas. Sasha. Bulalas niya na parang nakita niya ako kahapon. Narinig ko ang tungkol sa problema sa pundasyon ng bahay ng iyong mga magulang.
Ibinenta nila ang pinakamalaking bangka at ang lumang bangka ng pag-unlad. Nakakuha sila ng halos 2.5 milyon. Pagkatapos ay kumuha sila ng pautang upang masakop ang natitira. Nagulat ako. Talagang nalutas nila ito mismo. Ang pundasyon ay pinatibay, patuloy ni Nina na ipinagmamalaki na parang sariling gawain. Ginawa ni Rostroy ang trabaho, tinanggal nila ang bahay sa listahan ng peligro. Ngunit ang iyong mga magulang kinarito siya nag-atubili na parang tinitimbang ang kanyang mga salita, galit pa rin sila. Sinabi nila na pinabayaan mo sila kapag kailangan nila sila. Mabuti para sa kanila, sagot ko, tuyo. Hindi ba babasa na patunayan nila na magagawa nila ito? Tiningnan niya ako na parang nagsalita ako sa code. Sasha, sa kanilang edad, gugugol nila ang maraming taon na magbabayad ng pautang na ito. Ibinagsak ko ang aking balikat. Iyon ang para sa mga bangko. Umalis ako sa merkado gamit ang mga shopping bag na nakikipag-swing sa aking mga braso, ngumunguya sa mga salitang iyon. Natagpuan nila ang pera. Ibinenta nila ang mayroon sila, napunta sa utang, eksakto tulad ng iminungkahi ko. Hindi nila ako kailangan. Hindi nila ito kailangan. Gusto lang nila akong maging madaling solusyon, kaya hindi na nila kailangang isuko ang anuman. At ako, huminto lang ako sa pagiging ligtas nila. Ang bagong taon, nang mapahiya nila ako sa harap ng lahat, ay ang huling kilos. Ipinakita nila na ang aking halaga ay sinusukat sa robles, hindi sa pagmamahal. Kaya tumigil ako sa pagbabayad ng presyo. Ngayon patay na ang telepono ko. Hindi ang aking account sa pag-save. Mayroon akong mga kaibigan na gusto ko para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang makakaya ko. Mayroon akong gift sa Akademgorodok, ang mga daanan sa Zaeltsovsky Bor, ang bookstore sa Krasny Prospect. May plano ako. Mayroon akong hinaharap na, sa unahang pagkakataon, ay hindi umiikot sa mga butas sa pananalapi ng ibang tao. At hindi ako nagkasala. Hindi naman.